Hello po mga kababayan, magandang araw po sa inyo. Andito na ang aking nasirang hybrid solar inverter. Okay, andito na siya. Tinanggal ko ang board ng ECC. Kasi ang may sira dito yung ECC lang, solar charger controller. Kung makikita ninyo, yan, andito ba, no? Andito ang kanyang koneksyon ng solar. Papunta rito, papunta rito, papunta rito. Tapos ang labas naman ito, papunta doon sa positive sa negative. Okay? Ang dumi na mga kababayan. Kung pagmamasdan ninyo dito, ito ang kapasitor. Ito ang nasira. Papapalitan ko na po yan mga kababayan. Yan. Sira na po yan. Pati po ang resistor. Makita nyo po mga kababayan. Yan nasira na rin. Nasunog siya. Overhead. Yan. Ito yung sa isang video ko na pinakita ko sa inyo at ang dahilan kung bakit nasira ito, diniscuss ko na sa inyo. Yan. Panoorin nyo na lang po yun. Okay? Ito naman ay repairable. Depende po sa sira kung mayroon tayong pyesa. Ito tulad nito capacitor. Siguro naman may available nito sa market. Okay. Ganito. Yan ang sira po ng aking hybrid solar inverter. Kapag naayos na yan, ititesting ko ulit at muli kong ipapakita sa inyo, videohan ko. Yan konting linis lang nito pag naayos na. Ang isa ko naman ay naikabit ko na. Ipapakita ko sa inyo ang naikabit ko na ang solar hybrid inverter. Ipapakita ko sa inyo. Ito na po mga kababayan ang bago. Yan, inadjust ko dito kasi kapag kinabit ko yon, mangyayari kung ito ay 1200 watts ang output, kapag naayos na yung nasira, so magdudubli na ang load ko, magta times 2 na, tigda dalawang breaker na rin, output saka input, yung output ng aking yung output para sa load, tapos ang aking wire para sa solar panel, bali magkakaroon ako ng dalawang switch, 1 and 2, isang switch pero salin-salin. Pwedeng gamitin ito sa pag-charge at ang isa pwedeng gamitin sa pag-charge. Hindi pwedeng magkasabay, pero sa battery walang problema yan, ipaparallel ko lang ang dalawa. 12 volts po ang setup nito. Kung makikita ninyo, nakasetup ito, ang priority ay battery. Yan, nakakonect sa isang yung nasira natin, itong sinasabi ko na wala yan, walang nakakonect. Tapos ang AC input natin 230 volts. Tapos kapag binaba natin ito, asan na yan, AC input natin, ayun, bumaba nga PV input lang 14.6, 14.4 volts. Okay po mga kababayan, itong bago, gumagana na po ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.